Hop, ayan po, magandang umaga sa inyong lahat. Alas 10:47 ng umaga dyan sa Pilipinas. Mga boss, Chipa mo sir, kamusta po kayong lahat mga kababayan? At eto, muli po tayong nagbabalik, naka-live po. Anong araw ba ngayon dyan sa Pilipinas? 8 ng Agosto. Nako, birthday nung anak ko. Yung bunso ko, no? Happy birthday doon kay Marcus James Ramos. 5 taong gulang na mga kababayan. Excited siya bukas no? Sana makapag-vlog tayo bukas kasi nga, syempre, i-celebrate namin yung kanyang birthday. Pero sana maisingit ko po. Anyway, mga kababayan, ganap na alas 10:47 o alas 10:47 ng umaga dyan sa Pilipinas. Kamusta po kayong lahat? I-shoutout ko muna kayong lahat na nandyan sa comment section. Nandyan si Ma'am Marge ng Cereza po, si Aurelia Adena, si Ma'am Delia Rosario, nandyan na din po, si Viola Garcia, sino pa? Si Joker Tena, buong Cereza Force family, nandyan si Rogerio Mendoza. Happy trip, idol. Ingat ka sa pupuntahan mo. Magbaong ka ng mga gamit mo sa katawan para lagi kang malinis, para kaakit-akit ka sa pupuntahan mo. Sino ba? Si Buloyski ba yan? Sinasabihan nyo, sir? Nandyan din po si Ma'am Chris Rose, si Elvin Unesco, Delia Rosario, Joker Tena, Dosoro, sabi, when? Sino pa nandyan? Ayun, merong mga pinapaano yan Kapag dinala, kapag dinala siya sa States, legal ang lethal injection doon siya matitigok daw, sabi ni Black Box. Anyway, mga kababayan, umpisahan na muna natin itong tatalakayin natin. At ang unang-una po natin tatalakayin, kung alam nyo po, yung issue ni Jing Paras at nito pong si Leandro Lebiste, mga kababayan. At eto na nga po, ano pangalan ng lawyer na ito? Si Mark Lopez ba? Hindi, Mark Lopez yung vlogger Di ba? Mark Tolentino. Hindi kaya kasama ito doon sa sinasabing mga abogado na kasama nila Lebiste doon sa Tanimpokpok? Tanong lang ho, mga kababayan. Anyway, pakinggan po muna natin ito, mga boss, Chief Amo, sir. No? Lebiste at tsaka si Jing Paras. Nagpapaliwanag yung abogado, kaya kailangan marinig ho natin, mga bossing. Yes. So, hiwalayin po muna natin yung supposed to be may affidavit na hawak ang NBI. Hindi po ito yung pinag-uusapan natin. Binaliktad na ang issue. Kasi itong mga babae, Binaliktad na daw ang issue. Yung mga babae, sir? they offer through that alias Ken, sila nag-offer. Sila tumawag, sila nag-insist, sila nag... Nandiyan na din si Shiro Kansaki. Boss, hindi kasi chinecheck ko no? Malakas ba yung boses ko? No? Hindi ko alam kung saan Sandali. Actually, chinecheck ko talaga kung saan ako nagkamali. Saan ako nagkamali? Pero yung boses ko okay na. Malakas na. Saan nang gagaling yung echo? No? Auxiliary input. Tingnan natin yan, ha? Medyo bawasan natin. Kasi meron tayo dito sa gilid Okay lang. Sabi ni Danilo Espeo, okay lang. Game. Tuloy. Nag-demand ng presyo. So it's not Congressman Jing Paras. Ako, sandali. Ang sinasabi dito, yung bugaw daw, no? O yung pimp daw, ang lumapit kay Jing Paras at nag-demand ng presyo. Sabi ni Viola Garcia, doon sa video, nanggagaling yung echo. Wala na akong ibang pipindutin dito. Hindi ko na alam kung ano pipindutin ko dito Lahat nandiyan na Game. Ulitin natin Ang sinasabi mga kababayan ay yung bugaw daw po ang nag-offer kay Jing Paras ng, ewan ko, pelikula yata. Ano ba si Jing Paras? Tawag dito, producer ba si Jing Paras? No? It's the other way around. Tell us, add more context to that. So sila yung kasi yung pimp or yung alias Ken nakilala ni Congressman Paras since 2022 pa. Okay. Yun yan. So in one occasion, because may offer yung pimp na yan na kay Kong Paras na mag-produce na isang movie. Sandali, biglang na-movie na yung pupunta. Parang ito, mailusot at mailusot lang Carlo J. Caparas po, yun. Sabi ni Lonely TV.
Pero ang tingin ko dito, ginagawa nila, no? Ginagawa nila ng lusot. Kung makakalusot, itong si Jing Paras. Pero tingin ko, hindi uubra mga kababayan. Kasi tingnan niyo yung paikot po nung lawyer na si Mark Tolentino. At tarasaw natin, parang ang layo sa pagkatao ni Jing Paras no? Add more context to that. So, sila yung kasi yung PIM or yung alias Ken, nakilala ni Congressman Paras since 2022 pa. Okay. So, yun yan. So, in one occasion, because may Ibig sabihin, talagang merong pagkakakilanlan at may pag-uusap si Jing Paras tsaka yung Bugaw. Di ba? Hindi na maitatanggi yun. offer yung PIM na yan na kay Kong Paras na mag-produce na isang movie. Ayun. I see. Movie yung palusot. Ang dami naman. Pwede mong alokin nga yun. Carlo J. Caparas, director yun, di ba? Pero madami. Si Boss Vic Del Rosario, yung mga pwedeng opera ng mga movie. Bakit si Jing Paras pa? Ano na ba? Hindi, tanungin ko mga kababayan, kayo. Ano na po ba yung nabalitaan at narinig natin na ipinroduce ni Jing Paras, mga kababayan? Wala naman ako naririnig na pinoproduce ni Jing Paras Yung sila Boss Vic Del Rosario, yun, di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, ULOL movie daw. Hindi niyo mapaniwala si Shiro Kansaki, So, si alias Ken, tumawag, nag-text, sama mo ba kay Congressman Jing Paras dahil gusto gumawa ng pelikula? Yes. But pinakilala. Si alias Ken, tumawag kay, ibang klase, biglang Jing Paras, gusto mo ng movie. Ang hirap nitong ang hirap po nitong ipagtanggol, mga kababayan. Sa totoo lang po, yung sitwasyon ni Jing Paras at ni Leandro Lebiste. Kasi yung PIM na yan sa isang common friend ni Kong Paras. So nakilala and nag-offer ng movie. In fact, pumunta sa bahay ni Kong Paras, I think once or twice. Punta doon sa bahay ni Kong Paras once or twice, tapos kasama yung mga And Si alias Ken. nag-offer ng movie. Okay. Of course, Kasama yung mga babae. yes, kasama ang babae. kasama yung mga babae. Kasama yung mga babae. Nako po. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, talagang sandamakmak na yung ebidensya laban dito sa mga ito. You said twice na nagawa sa bahay mga niya? babae kasi marami siyang hawak ng mga babae. Kasi ang ipoproduce nila yung mga sexy films sa isang platform. Sir, why? Paano kaya nila binubuo sa isipan nila yung mga ganitong senaryo? Tapos maipapalabas, maipapakita sa publiko, Oy, doon sa mga inuulan diyan, alam ko na maulan diyan sa Pilipinas, malakas yung ulan. Ingat lahat ingat lahat. Di bali nang mamaya na lang kayo manood sa replay kapag wala ng ulan. Ex-Congressman Jing Paras, why would the alias Ken offer, I guess, ex-Congressman Jing to sponsor, to finance, no? Kasi si Congressman Jing Paras is also a producer ng mga movies. Sabi ni Shiro Kansaki, putik na yan, naging producer na pala si Boy Sikwat, Okay. So, nag-offer lang yung si Mr. Ken to do that. But hanggang doon, of course, in-ignore or dininay ni Kong Paras kasi ayaw niyang mag-finance o mag-invest sa movie na yan. Hanggang doon lang yun. But of course, habang nag-uusap sila, may nakwento siya mga matataas na opisyal na parang pinagmayabang ni Ken na may mga kinukuha mga babae. Kumbaga yun yung palusot nila. Napag-usapan lang naman pero hindi talaga kasama sa tanimpok-pok itong si Jing Paras. Kumbaga yan yung tipong iniisip nilang palusot. Mga